Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 2, Week 1 hanggang Week 2, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pagbibigay tulong sa nangangailangan. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang pagbibigay tulong sa nangangailangan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matututunan mo ang pagsisimula ng pamumuno para makapagbigay ng kayang tulong para sa nangangailangan. Gaya ng titik A, biktima ng kalamidad, at titik B, pagbibigay ng babala o impormasyon kung may bagyo, baha, sunog, lindol at iba pa. Tingnan ang mga larawan. Tungkol saan kaya ang mga ito? Tama! Ang ipinapakita sa mga larawan ay tungkol sa kalamidad. Ano nga ba ang kalamidad? Kalamidad. Ito ay mga pangyayaring hindi natin inaasahan, tulad ng nararanasan nating pandemya sa kasalukuyan. Sa panahon ng sakuna at pangangailangan, pagtutulungan ang dapat asahan. Napatunayan nating mga Pilipino na isa tayo sa mga pinakamatulungin na tao sa mundo. Sa lahat ng nagdaang mga pagsubok at kalamidad, pinatunayan natin na kaya natin kung tayo ay nagkakaisa at nagsasama-sama. Ikaw, handa ka bang tumulong kung sakaling may nangangailangan? Handa ka bang mamuno para tulungan ang mga biktima ng kalamidad? Alamin natin ang mga hakbang sa paghahanda para sa kalamidad. Paghahanda para sa lindol. Una, ugaliing dumalo sa programa ng paaralan tulad ng earthquake drill. Pangalawa, pag-aralan kung paano magbigay ng paunang lunas. At pangatlo, palaging ihanda ang mga emergency kits tulad ng paunang lunas, flashlight, kandila, posporo, pito, inuming tubig, delatang pagkain at iba pa. Alamin naman natin ang mga paalala sa pananalasa ng bagyo. Una, ugaliin ang pakikinig sa radyo at telebisyon para sa mga balita mula sa Pag-asa hinggil sa parating na bagyo. At pangalawa, sa pagdating ng bagyo ay manatili sa bahay at huwag magpunta sa mga lugar tulad ng ilog at baybaying dagat. Mga dapat namang gawin sa oras ng sunog. Una, habang maliit pa ang apoy, ay subukan na itong apulahin. Kung hindi mo ito magagawa, ay humingi ng tulong sa mga kalapit na bahay at tumawag ng bumbero o sa BFP or Bureau of Fire and Protection. At kung ikaw ay nasa ikalawang palapag o pataas, hintayin ang bumbero upang ikaw ay masaklolohan. Huwag tumalon maliban na lamang kung ito na lamang ang paraan para mailigtas ang sarili. Alamin naman natin ang mga dapat gawin sa panahon ng pandemya. Ito ay mapanganib sapagkat ang sakit ay madali mong makukuha mula sa ibang tao, lugar o bagay na hinahawakan ng may sakit. Upang maiwasang mahawa, manatili sa loob ng tahanan at iwasan ang matataong lugar. Ugaliin rin ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at panatilihin ang 1 metrong layo mula sa ibang tao o social distancing.
at panatilihing malusog at malakas ang resistensya at kumain ng masusustansyang pagkain. Ang pag-unawa o pag-alam sa mga hakbang kung paano maghahanda sa mga kalamidad man o pandemya ay isang pamamaraan upang makatulong sa kapwa. Ang pagbibigay ng babala o impormasyon ay makakatulong naman sa pagligtas ng buhay. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagbibigay ng tulong sa naapektuhan ng sakuna o trahedya. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Ibigay ang mga kasagutan sa mga pinapahiwatig sa ibaba. Hanapin ang iyong mga sagot sa crossword puzzle at bilugan gamit ang asul o pulang ballpen. Kopyahin at sagutin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang. Ito ay ang paggalaw ng lupa dulot ng pagkikiskisa ng tectonic plate. Maaari ring sanhi ito ng pagputok ng bulkan. Ano ito? Magaling! Ito ay lindol. Pangalawa, ito ay ang pagguho ng lupa dulot ng malakas o patuloy na pagbuhos ng ulan sa mga matataas na lugar. Ano ito? Tama, ito ay landslide. Pangatlo, ito ay ang mabilis na pagkalat ng apoy sa isang gusali. Ito ay nagiging sakuna kung ito ay nakakaapekto sa maraming tao o malawak na kapaligiran. Ano ito? Tama, ito ay sunog. Pang-apat, ito ay ang di pangkaraniwang paglaki ng alon sa dalampasigan na dulot ng malakas na lindol sa ilalim o baybay dagat. Ano ito? Tama, ito ay tsunami. Panglima, ito ay ang malakas na hanging kumikilos ng paikot na madalas ay may kasamang malakas at matagal na pag-ulan. Ano ito? Tama, ito ay bagyo. At pang-anim, ito ay isang nakakahawang sakit na kumakalat sa pamamagitan ng mga populasyon sa isang malawak na rehiyon. Ano ito? Tama, ito ay pandemya. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 2. Sa tulong ng iyong mga magulang o guardian, tulungan si John Ray sa kanyang misyon. Kopyahin at gawin ito sa iyong sagutang papel. Maaari mong palitan ang picture ni John Ray ng iyong sariling picture o paborito mong cartoon o movie character. Babasahin ko, mga bata. Ako si John Ray, isa akong matulunging bata katulad mo. Nais ko ring tumulong sa mga nangangailangan ngayong pandemya at iba pang naapektuhan ng kalamidad. Gusto kong magsimula ng pamumuno ng pagtulong, ngunit kailangan ko ng makakasama. Maaari mo ba akong matulungan sa misyon ko? Kailangan rin natin ng mga puntos para magkaroon ng mga goods na maibibigay at para maipaparating ito sa nangangailangan. Para makakuha tayo ng puntos, kailangan mong mapalagdaan sa iyong magulang ang mga daan na araw at puso sa ibaba sa tuwing matatapos mo ang mga sumusunod na gawain sa pagkatuto. Handa ka na ba na tulungan ako? Salamat at tara na! Naintindihan niyo ba, mga bata, ang mga dapat niyong gawin? Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 3. Piliin ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, ito ang ahensya ng gobyerno na dapat nating tinatawagan tuwing may sunog. A. NDRRMC. B. BFP. C. Pag-asa. O D. DSWD. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay BFP or Bureau of Fire and Protection. Pangalawa, nagbibigay ito ng mga updates sa mga epekto at hakbang para paghandaan ang mga kalamidad tulad ng bagyo.
A. Pag-asa, B. PBOX, C. DSWD, D. BFP. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Pag-asa. Pangatlo, ngayong ikaw ay natuto na ng mga hakbang upang makapaghanda sa panahon ng kalamidad, ano ang pinakamainam mong gawin sa kaalamang ito? A. Aking isasabuhay ang aking natutuhan sa lahat ng oras. B. Ang kaalamang ito ay aking ibabahagi sa aking mga kaibigan at kakilala. C. Ako'y sasali sa mga voluntaryong pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad. D. Ako'y palaging maghahanda at makikinig sa mga anunsyo mula sa radyo at telebisyon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A. Aking isasabuhay ang aking natutuhan sa lahat ng oras. Pang-apat, sa panahon ng kalamidad, alin sa mga sumusunod ang unang hakbang bilang paghahanda dito? A. Makinig sa mga balita sa radyo o telebisyon. B. Pag-aralan ang paglalapat ng paunang lunas. C. Panatilihing malusog ang katawan at kumain ng masusustansyang pagkain. D. Ihanda ang emergency kit tulad ng paunang lunas, flashlight, kandila, posporo, pito, inuming tubig, delatang pagkain at iba pa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Makinig sa mga balita sa radyo o telebisyon. Panglima, ang mga sumusunod ay mga hakbang bilang paghahanda sa pandemya maliban sa A. Alamin ang pinakamalapit na evacuation center para sa paglikas. B. Panatilihing malusog at malakas ang resistensya at kumain ng masusustansyang pagkain. C. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, at panatilihin ang 1 metrong layo mula sa ibang tao o social distancing. D. Upang maiwasang mahawa, manatili sa loob ng tahanan at iwasan ang matataong lugar. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Alamin ang pinakamalapit na evacuation center para sa paglikas. Para naman sa pagsasanay bilang 4, basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat sa iyong sagutang papel ang iyong mga kasagutan sa mga tanong sa bawat talata. Unang talata. Inanunsyo ng Pag-asa na may paparating na isang malakas na bagyo. Habang nakatutok sa pakikinig sa radyo, ay inihanda ng batang si Joy ang lahat ng mga kakailanganin tulad ng emergency kit. Matapos manalasan ng bagyo ay malaki ang iniwang pinsala nito pero mapalad ang pamilya niya sapagkat walang nasaktan at walang nasira sa kanilang tahanan. Ngunit ang bahay ng kaibigan niyang si Nika ay nasira at wala siyang matuluyan. Kung ikaw si Joy, anong gagawin mo? Kung ako si Joy, ay tutulungan ko ang aking kaibigang si Nika. Patutuloyin ko po siya sa aming tahanan habang hindi pa nila napapaayos ang nasira nilang bahay. Pangalawang talata. Nasunog ang bahay ni Elia Vion at walang nasalba sa kanilang mga gamit. Pansamantala silang tumuloy sa isang shelter ng lokal na pamahalaan. Kung si Elia Vion ay kaibigan mo, ano ang maaari mong maitulong sa kanya? Kung si Elia Vion ay kaibigan ko, ay hindi ako magdadalawang isip na tulungan siya. Maaari kong ibigay sa kanya ang mga damit na pinaglumaan ko pero maayos pa naman. Maging ang mga gamit ko sa paaralan upang may magamit siya. Pangatlong talata. Ayon sa PBOX, isang malakas na lindol ang tumama sa lugar nila Cecilia. Kung kaya't pinapalikas ang lahat ng tao dahil inaasahan na masusundan ito ng aftershock at posibleng magka-tsunami dahil sila ay nasa baybaying dagat. Ngunit sa kabila nito,
Alam niya na walang radyo at telebisyon ang kapitbahay niyang si Angel. Kung ikaw si Cecilia, anong gagawin mo? Kung ako si Cecilia, ay ipapaalam ko kay Angel at sa pamilya niya ang nabalitaang kong posibleng panganib na aming maranasan malapit sa baybaying dagat upang agad silang makapaghanda para sa paglikas. Pang-apat na talata. Dahil sa tagal ng lockdown, dulot ng pandemya, nawalan ng hanap buhay at naubos ang perang ipon ng magulang ni Nino na pantustos sana sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kung ikaw ay kaibigan ni Nino, ano ang maaari mong gawin para siya ay matulungan? Kung ako ang kaibigan ni Nino, ay tutulungan ko po siya sa pamamagitan ng pag-aabot ng mga grocery items at mga makakain upang makaraos sila sa hirap na kanilang dinaranas dulot ng pandemya. Pang-5 talata. Sa tuloy-tuloy na pag-ulan, ang bahay ng magkakapatid na Reniel at Ricky na kapitbahay ni Althea ay inaabot ng baha. Nakita ni Althea kung gaano kakapal at karami ang putik na iniwan ng baha sa bahay nila. Nagsimula na ang magkakapatid na maglinis. Kung ikaw si Althea, anong gagawin mo? Kung ako si Althea, ay tutulungan ko sila sa paglilinis upang mas mapadali at mapabilis ang pagtanggal ng mga putik sa kanilang bahay. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 5. Basahin at unawain ang sumusunod na talata. Sagutan ang mga katanungan sa iyong sagutang papel. Basahin natin ang talata. Noong Hulyo 16, 1990, alas 4:30 ng hapon, lumindol na may malakas na magnitude 7.7 na tumagal ng 45 segundo. Ang estudyanteng si Robin Garcia ng Kabanatuan ay iniligtas ang 8 estudyante at guro sa gumuguhong Christian College of the Philippines. Sa kasamaang palad, matapos ang kabayanihan, si Robin ay nasawi dahil natabunan siya ng mga debris na dulot ng aftershock. Kinilala siya ng Boy Scout of the Philippines at pinarangalan ng Gold Medal of Honor. Gayon din ni Pangulong Corazon Aquino na naggawad ng titulong Grieving Heart Award na tinanggap ng kanyang mga magulang. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sa iyong palagay, ano ang nag-udyok kay Robin upang ibuwis ang kanyang buhay sa pagliligtas ng mga estudyante at guro? Ipaliwanag. Sa aking palagay, ang nag-udyok kay Robin na tulungan ng mga estudyante at guro ay ang mabuting puso niya na matulungan ang mga nangangailangan sa oras ng panganib at ang pagmamahal niya sa kanyang kapwa-tao. Pangalawang tanong, bilang kabataan tulad ni Robin, gagawin mo rin ba ang kabayanihang ginawa niya? Pangatwiranan. Opo, gagawin ko rin po ang ginawa niya dahil hindi ko kayang panoorin lamang sila na nangangailangan ng tulong. Hanggat kaya ko silang isalba ay liligtas ko rin sila. Pangatlong tanong, ano-anong mahalagang aral ang iyong natutuhan mula kay Robin? Matutong tumulong sa mga nangangailangan ng walang pag-aalinlangan at taos sa iyong puso. Pang-4 na tanong, anong pagmamalasakit o pagtulong ang maaari mong magawa para sa iyong kapwa? Maaari ko silang matulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga grocery items at tulong pinansyal. Pang-5, bukod kay Robin, sino pa sa palagay mo ang mga huwarang tao na dapat mong tularan sa pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa? Gusto kong tularan ang mga doktor at nurses na walang pag-aalinlangang nagbigay serbisyo noong panahon ng pandemya kahit na buhay pa nila ang maging kapalit. Para naman sa pagsasanay bilang 6, gumawa ng isang pag-uulat o balita o news script tungkol sa isang malakas na bagyong paparating sa inyong lugar. Kailangan mong mabigyan ng babala ang iyong mga kabarangay. Pagkatapos mong isulat ang iyong script, ay maaari mong kunan ng video ang iyong sarili sa gabay ng nakakatanda sa bahay.
o i-perform ito sa harapan ng iyong mga magulang. Kopyahin ang kriteriya sa iyong sagutang papel at palagyan ng check sa iyong magulang ang marka ng kasanayan batay sa iyong performance. Para naman sa pagsasanay bilang 7, pumili ng isang sitwasyon sa ibaba at sumulat ng maikling dialogo o comic strip sa iyong sagutang papel. Hingi ng gabay ng iyong magulang. Narito ang mga pagpipiliang sitwasyon. Una, namatay ang ina ng iyong kamag-aral dahil sa pandemya. Paano mo maipapadama ang iyong pagtulong sa naiwang pamilya? Pangalawa, biglang lumindol sa inyong lugar. May nasirang building at mga bahay. Nakita mo at ng iyong mga kaibigan ang isang matanda ninyong kapitbahay na nahihirapang lumabas sa kanyang nasirang bahay. Ano ang iyong gagawin? At pangatlo, may bagyong sumalanta sa inyong lugar at bumaha sa inyong paligid. Tanging bahay lamang ninyo ang naiwang nakatayo sapagkat ito'y matatag. Ilan sa inyong mga kapitbahay ay nangawasak ang mga tahanan. Ano ang iyong gagawin? At para naman sa panghuling pagsasanay bilang 8, sa iyong sagutang papel, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Ang pag-unawa o pag-alam sa mga hakbang kung paano maghahanda sa mga kalamidad man o pandemya ay isang pamamaraan upang makatulong sa kapwa. Ang pagbibigay ng babala o impormasyon ay makakatulong naman sa pagligtas ng buhay. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagbibigay ng tulong sa naaapektuhan ng sakuna o trahedya. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!